Yo, this is Mr. T and this is Kwentuhan Vlogs episode 12. So start na naman tayo ng ating mga pag-uusap regarding sa mga ganitong bagay about the relationship and kung ano pa man. At kakauwi ko lang from Cebu and let's do this! Pag-uusapan naman natin ngayon ang 5 signs na mahal nyo ang isa't isa kahit hindi sabihin. Yo, it's Mr. T. Just call me your baby. It's okay for me, right? Number 1. Panatag kayo at kalmado sa isa't isa. Kasi safe space nyo ang bawat isa. Yung feeling na nawawala yung pagod nyo dala ng effed up na mundo pag magkasama na kayo. Yung tipong pag-uwi nyo sa inyo, pagod ka sa work, tapos nagyaya siya na tara, kain tayo sa labas or kung saan. Nahalata niya na super pagod ka, siguro dahil sa work or kung ano pa man yan. At sasabihin niya, sige na nga, dessert mo ako mamaya. Nani? Werte na yung time. Call me daddy. One time nga way back, pagod ako sa school. College na ako neto eh. Nahalata niya na sobrang stressed out ako sa pag-aaral. As if nag-aaral. Well, sabi niya sa akin, punta ka sa bahay, may present ako sa'yo. Parehas tayong malandi. Titing mal... Oy, niregaluhan niya ako ng watch, okay? Okay. Bastos isip nyo ah. Pero nung nag-break kami, tinapon ko lang yung relo. Anak ka ng pu. Call me daddy. I am the one, the way your son don't need. Number 2, madali para sa inyo ang mag-usap. Dahil syempre, importante sa inyo ang communication. At kung mahirap man ang mga dapat pag-usapan, edi iwan mo na par. Joke lang. Syempre, susubukan mo pa rin dahil kailangan at importante kayo sa isa't isa. Yung tipong, love, we need to talk. Because lately, I've been feeling kind of off. Because you always talk to me in a cold manner. Syempre, ako naman, pa-silent treatment. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. I was the toxic one in the relationship before, since I always front them with my silent treatment. But then, I learned that it wasn't cool for a guy like me. I tried communicating and it was freakingly awesome. Masarap pala sa feeling yung naayos yung isang problema na walang arte. At syempre, pag naayos niyo yung problema, may reward daw siyang ibibigay. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. Pwede ka Werte na yung time. Call me daddy. Number 3, no expectations. Hindi maiwasan na malungkot dahil sa mga bagay na hindi niya nagawa o nagawa. And surprisingly, napag-uusapan nyo pa rin. Ganun nyo kakilala at iniintindi ang bawat isa. May ka-talking stage ako before and we made a pact that we should not expect more from each other. Pero umabot din sa point na parang from the both of us. But to my surprise, hindi namin pinag-usapan pero dinaan lang namin sa malanding kanlungan. Parehas tayong malandi. Titing malagkit. Joke lang. We made it clear na from the start we have a conversation na walang expectation and we end up not talking anymore. That's sad. But I realized it was for the better naman. Kaya okay na yun, di ba? Number 4, consistent siya. Hindi niya hinahayaan, maramdaman mo na hindi mo siya naaalala throughout the day. Before, parati ko kinukumusta yung partner ko. Like, how was your day? Did you enjoy your gala? Kasi nahalata ako sa mga babae. Gustong-gusto nila yung ina-update. Totoo ba? Yeah, boy. There come a point na parati ko ina-assure siya kasi marami akong friends na babae. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu.
At syempre, nai-insecure siya. Nagiging consistent ako na parati ko siya sinasabi na ang ganda mo today. Ba't parang di kumukupas yung kutis mo, love, babe, ganyan. At syempre, parati ako consistent, may reward na naman sa akin si love. Parehas tayong malandi. Ikaw ang laman ng passenger seat. Basta siguro ng utak mo, par. Yeah, boy. Number 5, nagtutulungan kayo maging mabuting tao. Lagi gusto nyo lang ang makakabuti sa isa't isa. Kahit minsan hindi okay sa'yo, since yung gusto niyang tahakin na path, wala tayong magagawa. At syempre, number 1, fan and supporter nyo ang isa't isa. Habang ginagawa ko tong content, lalo na tong last part, naalala ko naman si #stranger. Kasi siya talaga yung nag-push sa akin na maging mabuting tao. She brought out the best in me. Kaso yun nga, inuna niya mo yung sarili niya. But that's okay. May point din sa buhay ko na naging number 1 supporter ko talaga yung ex ko. Nung construction kasi ng business ko, he helped me a lot, not just small things but also big things in any possible way. DIY kasi yung gusto kong mangyari sa interior ng shop. Nagpapagabi siya para matulungan niya ako sa pagdikit ng mga wallpapers, tapos ng kung ano-ano. Even sa mga designs, may suggestion siya kasi since babae, mas magaling sa mga designs. Kahit nga nung operational yung shop ko, nasa kitchen siya tumutulong maghuga since kulang yung tao namin that time. She helped me a lot all throughout the process. We ended up separating cause why not? Toxic is toxic. Basta yun na yun, okay sana, kaso toxic talaga. Parang ang sad naman ng vlog na to. But I hope everything will be fine for all of them. I wish all of them well. Anyway, hanggang dito lang muna tayo. I am Mr. T and please subscribe and like my channel and video. At marami pa tayong gagawin. Sana parating yung panoorin ng aking mga videos para matulungan ko kayo sa mga buhay at relasyon. At tandaan mo,